Hello guys! Welcome back sa ating channel. Sa bidyong ito ay gagawa tayo ng cellphone na galing sa Zamboanga del Sur, Mindanao. So, 5 piraso po ito. Sabay-sabay ko po inayos. Paano ko ba ito ginawa? So, panoorin po natin ang full video. So, ayan guys, nabuksan na po natin. Kung napapansin nyo po, 5 piraso po ito. Ginagawa po ito ng may-ari dahil nakita po ang ating mga video. At ngayon, ito na po, nakarating na po ito sa Maynila. Papuntang Taguig, maayos lang po siya. So, ayan, may mga sulat po ang kanyang pinadala para mas madali natin maintindihan kung ano ang naging problema. Ayan guys, iPhone 6, ito po ay bigla na lang namatay. So, ayan, may basag naman ang screen pero okay pa daw ang display. So, ayan, di muna natin to unahin. Ito muna. Ayan, meron pong Vivo Y91. Ito ay ginagamit pero blackout. So, ang problema po nito ay mamaya ay makikita nyo po kung paano yung ginawa. So, 5 piraso po ang gagawin natin ngayon ng sabay-sabay. So, ayan guys, chinik ko na po yung isa. Ito po yung Xiaomi Redmi Note 8. So, ang problema niya ay, ayan, kung napapansin nyo po, meron pong basag. So, chinik ko muna siya bago natin galawin. So, ito po yung isa. So, ayaw po mag-charge. So, wala po siyang power. So, dinala po sa atin dito, walang mga karga or patay talaga dinala. So, ito namang isa, pag i-charge mo siya, ayun, nagbi-blink yung taas. So, possible na na-drain po ito. At basag din yung screen. So, ayan guys, kung nakikita nyo naman, ang mga sira ay, ayan, kung napapansin nyo, maluwag ang saksakan din. So, na-check na natin yan. At, ayan, ang gagawin, ginawa ko dito, ito muna yung tatlo una kong inayos. At kinargahan ko po ito sa loob ng 20 minutes. So, ayan guys, ang isa, dalawa ay nagkarga na po siya. So, yung isa, kinargahan ko po at patay talaga, ayaw mag-charge. So, ito po yung naging issue. So, yung Redmi Note 8, ayun, basahin nyo na lang. Sa pamangkin, nahulog kaya, nasira ang LCD at may ting basag. So, ayan, kung napapansin nyo naman po, ay sira po talaga yung pinaka-LCD. Mayroon pong mga guhit-guhit. So, yung Tecno Spark 6 naman, ayan. Ayan yung isa. Yung Glow, ay may sira din. Marami pong sira ito at pangatlo ko po yan inayos. So, ayan, nasira po ang LCD niya. Una, kahit umitim na ang nagtatouch pa daw siya, pero ngayon hindi na. So, may problema, maraming problema yan. Kaya mamaya malalaman nyo po yan. At sabay-sabay natin itong matunghayan. At makikita nyo kung paano ko ito ginawa. Ayan, yung Tecno po Vapor naman. Ayan, basahin nyo na lang. Nahulog siya at nasira ang pinaka-screen at LCD. So, ayan, mamaya, unahin ko muna itong may laman. Itong Redmi Note 8. Ayan, kung napapansin nyo po guys, i-on ko na po siya. Siya, makinis pa siya. Nung in-on ko po siya, ayan, may laman po siya kanina. Kung napapansin nyo kanina, mayroong kalahati na po ang laman ng battery. Pero ito po ang nangyari. Ayan, in-on natin siya, mayroong guhit-guhit at biglang nagpapatay-patay. So, meron, ayan, kung napapansin nyo na, lubat po siya kahit may laman. Kapag isaksak mo naman siya sa charger, makikita natin yung percentage. Pero ayaw magtuloy. So, meron din pong ibang problema. So, buksan na po natin. So, ang naging issue naman dyan ay meron ding problema sa fusible resistance. So, ayan, buksan ko muna. Gawin na natin. Ito yung una nating gagawin. So, ayan, gumamit pa ako ng metal ito, pangangat ng takip. Dahil sobrang dikit po ng takip nito. Ayan, sobrang tigas siya angat kahit i-hot air natin. Ayan, pwede po kayong bumili yan. Sobrang nipis po niyan, metal na yan. Pangangat din po yan ng LCD. Yung mga takip-takip na mga bakal na mahirapan kayo magangat, ay pwede nyo gamitin yun dahil napakanipis po nun. So, yun po yung ginamit ko sa iPhone 13 Pro pagbaklas. So, ayan guys, nabuksan ko na. Linisan muna natin. So, first time pa po ito nabuksan. So, marami pong nagtatanong guys. So, yung iba, na-i-block ko daw sila sa Facebook. Ito pala ang ipapaliwanag ko, nawala po ang ating FB page. Hindi ko po talaga alam kung paano nawala. So, gabi po yun nawala, kinabukasan na hindi ko na mabuksan talaga. At maraming nag-PM at naghahanap sa atin na hindi na daw ako makontak. So, meron po tayong bagong FB page. Ilagay ko na lang po sa description dito sa video pag na-upload na natin. So, ayan guys, ang ginawa ko dito, ayan, inuna ko muna paggawa ang fuse. So, alam naman natin kung paano ito gawin kapag nagpapatay-patay at hindi nagtutuloy. So, ayan guys, gumamit lang po tayo ng tingga. So, ang fusible resistance ay ground lang po yan. Wala po yan polarity. Ang gagawin natin dyan para hindi na talaga masira ay
ipagdikit na natin. So wala pong maging issue dito kung ipagdikit natin yan dahil ang fusible resistance ay ground lang po yan. Humihina po yan ang resistance kapag nababagsak dahil nadudurog po yan. Ang kagandahan dito, hindi na po yan madudurog kahit imabagsak-bagsak dahil tingga na po ang ginawa natin. So ayan guys, sinubukan ko siya ng LCD. Ayan, i-test natin. Bagong LCD po yan, brand new LCD. Ayan, so i-test muna natin bago natin ikabit ang LCD. So ayan, salpak natin yung battery at i-on natin. So ayan, gumana na po siya. Tingnan po natin dahil kanina, unang pag-on po natin ay namamatay. Ayan guys, lumabas na po yung IMEI. Ibig sabihin, okay na po yan. So ayan guys, dahil mahina, naka-off po ang brightness niya. Ayan, kung napapansin nyo po, nakikita naman yung menu. Meron po yan password. So ayan, hindi ko po siya mapindot dahil mahina po ang backlight. So ang ginawa ko dito ay kinabit ko na lang yung LCD. Okay po ang LCD, naka-turn off lang ang backlight. Mahina po siya, hindi naka-adjust. So ayan, tanggalin ko muna yung screw at ikinabit ko na po ito. So dahil meron po yan password, in-enter ko yan ng password mamaya ay hindi talaga compatible ang password na binigay. So ayan, yan po yung LCD na, natanggal na natin. So ayan, yan po yung takip ng airpiece para hindi madumihan ang ilalim. So ang ginawa natin, linisan natin sa pagkabit po ng mga LCD, lalo na sa mga baguhan lang. Ito po ang gagawin nyo, linisan nyo po ang pinaka-frame ng LCD dahil kapag angat po yan, maraming mga dikit-dikit ay hindi po yan mag-fit. So ayan guys, ang best technique sa LCD ay kailangan maidikit mo yung flex. Ayan, isinalpak na po natin. So hindi ko muna dinikit kasi ang best technique ko po sa paglagay ng LCD, huli ko na po siya dinidikit. So ayan guys, nilinis ko na rin po yung pinaka-speaker. So madalas po talaga yan kapag matagal lang na-stock, nadudumihan ang pinaka-butas ng speaker kaya nagtataga kayo bakit humihina. So kailangan po yan linisan. So free lang po yan. Sa ginawa ko po dito, ang pinapabayaran ko lang ay LCD lang. Yung fuse na pagawa ay free lang. So marami po tayong nilibre dito sa may-ari dahil sobrang laki po ng tiwala niya. Layo pa po ng pinanggalingan nito at galing pa sa Mindanao papunta ng Maynila para lang maayos. So ayan guys, dinikit na po natin yung takip. So gumamit po tayo ng T7000 at ibinalik natin yung fingerprint. So ayan, lagyan po natin ng pandikit yan. Pagkatapos isabay natin. So huli na po natin nilagay ito, panghuli na po siya para hindi mauga-uga or hindi magalaw-galaw. So ang gagawin natin mamaya-maya pagkatapos ng dikit ay lagyan natin ng guma. So ganun lang po kadali maggawa ng mga ganitong problema, lalo na kung LCD issue. So yung iba naman sa mga nagpapatay-patay ay pwede naman palitan ng battery sa mga nag-DIY. Pero kung alam nyo gawin ang mga ganitong technique ay grabe, sobrang hard rin na po ito malubat. Hindi po madali lumubo. Hindi kagaya ng mga replacement ay madali na lumubo. So ayan guys, ang ginawa ko dito, tinabi ko muna siya dahil tapos na. Ito naman yung isa, ang gagawin natin sunod. Yung Tecno Puba 4. So ayan guys, step by step po ang paggawa natin. So ayan, matatunghayan nyo po dito sa aking YouTube at page. So ayan guys, i-on ko na siya, mayroong laman. So ayan, nagpitok-pitok po yung display niya, nagkukurap-kurap. So ang model po nito ay Tecno Puba Pibor 4. So ayan, tanggalin muna natin. So ang naging issue naman nito ay LCD lang. So ayan, baklasin na natin. So ang may-ari po pala nito dahil nawala po ang ating old na Facebook page ay hindi ko na po makontak. So hindi po ito nakuha pala kaagad. Kung ikaw po ang may-ari nito, comment down below para makuha muna ito. Kasi una po nito, nagawa ko na ito. Chinat ko yung may-ari, umabot po ito ng lagpas buwan. So hindi po niya kinuha dahil busy daw siya, nasa ibang bansa pala ang may-ari nito. Siya po ang magbabayad. So ayan guys, kabitan na natin ng LCD. So matagal na po ito sa akin. Lagpas buwan na po ito. Nakauwi na ako ng Mindanao at hindi pa rin nakuha ito ng may-ari. So sana mag-comment ang may-ari kung napanood niya ang bidyong ito para makuha na ito. Dahil nawala talaga ang ating lahat ng contacts doon sa old nating FB page. Napakalaking panghinayang dahil umabot na po yun ng 67k followers. So magsimula na naman tayo ngayon sa panibagong hamon sa buhay. So sana suportahan nyo pa rin ang aking page, Jolpon TV Official New Page. So yun po yung aking bagong page sa Facebook page. So yun yung guys, iangat muna natin to. So tinesting ko yung LCD nito, hindi siya nagtatouch. So mayroon po talagang LCD na kapag i-test mo siya na hindi nakakakabit ay hindi talaga mag-touch. So ayan guys, ang ginawa natin, baklasin muna natin yung pinaka
battery that itest natin mamaya. Nakakabit ang LCD para kasi meron talagang mga ganong cellphone na hindi magta-touch or LCD na kapag hindi nakakabit sa frame. So ayan, baklasin na natin yung LCD. Ayan. Nabaklas na natin. Yan po yung lumang LCD at tanggalin natin yung pinakatakip ng earpiece. Napaka-importante po yan. Kapag nagpalit kayo ng LCD, minsan nakakalimutan yan ibalik. Kaya nagulat kayo. Maraming nagtatanong bakit dumumi ang camera nila sa harap at napasukan ng madumi. Dahil po yan sa maling paggawa na hindi na ibalik ang takip ng earpiece. So ayan guys, tinisting ko na siya na nakakabit sa frame ang LCD. So alam nyo na po guys, kapag meron kayong na-encounter na ganito na hindi magta-touch, so kailangan nyo po ikabit ang pinaka LCD para matis ninyo kung magta-touch ba o hindi. So meron pong gano'n na kailangan talaga makabit para mag-touch. So ayan, nauna natin at itis natin kung magta-touch siya. Dahil kanina, wala po siyang reaksyon. So ayan, nauna natin. So ang haba po ng video na ito guys, dahil umabot po tayo ng 5 piraso po ito, 30 minutes may get. Ayan, kung napapansin nyo po, ay nagta-touch na po siya. So ganun lang po kasimple, nakakuha po kayo ng idea sa video na ito. Na kailangan talaga matest nyo ang LCD. Minsan, okay naman madalas kapag hindi na ikabit sa frame, pero meron talagang mga LCD or unit na kailangan ikabit mo muna sa frame para mag-touch. So ayun guys, nilagyan ko ng dikit ang ilalim ng flex. Napaka-importante po yan kung magpalit kayo ng LCD dahil yan po yung nagdadala para hindi siya maangat at hindi mag-ghost touch. So yun po yung best technique. So ayan, ikabit na natin. Dahil nakita na natin kanina na nagta-touch ay diretso na po natin yan ikabit. So ayan guys, ang paggawa po dito ay hindi po ito nagawa ng 1 oras. So, iba-ibang araw dahil hindi naman ito kinuha ng may-ari dahil wala po akong stock ng mga LCD nito. So, inabot po ito ng 1 day and kinabukasan na ayos na ito lahat dahil na-order na natin ang mga LCD. So, yun po yung may mga tama talaga nila. So, ayan, ikabit na natin yan. Nakakabit na ang flex. So, sa mga naghahanap sa akin sa FB page, yung iba nagsasabi talaga na na-i-block ko daw sila. So, hindi ko po kayo na-i-block. So, dito po sa video na ito ay malalaman nyo po na hindi ko po na-i-block talagang nawala lang talaga ang aking FB page. Dahil sa simpleng dahilan possible na kasi nung umuwi kami ng Mindanao ay meron po kaming cellphone na naiwan sa airport. So, gamit po ng anak ko ay nakalimutan namin na nawala po na hindi niya alam. So, ayan, possible din na pwedeng ni-recover ng iba ang ating page dahil naka-login po ang aking account doon sa cellphone na yon. So, isa po yon sa anggulo na tinignan ko bakit nawala ang aking page. So, ayan guys, i-charge na natin. So, ayan, nagcha-charge na po siya. Nakikita na po yung display. So, kanina, basag po talaga siya at walang display. Ngayon, ayan, okay na po siya. So, dikitan na po natin. So, huli talaga ang pagdikit sa LCD kung magpalit kayo para naman mas satisfied kayo sa pagkagagawa. So, ayan, nilagyan ko ng T7000. So, isang ginamit ko lang dito, kulay black po yan. Dalawang klase po ang pandikit. Meron pong white, merong black. So, kung black ang LCD, ay pwede yung black ilagay. Pwede rin naman yung white kung wala kayong black. So, ayan. Gilid-gilid lang, huwag nyo pong damihan ang paglagay kasi possible yan na magugustats yan or minsan hindi na mag-touch dahil nasubraan sa dikit paglagay. So, ayan guys, linisan nyo rin kapag after nyo malagyan ng pandikit kasi habang basa pa yan ay matatanggal talaga yan yung mga excess na mga pandikit. So, ayan. Nag-charge na po siya. So, wag gagawin natin. Itabi muna natin. Mamaya, sabay-sabay po natin yan. I-on. So, ayan guys. Ito yung isang cellphone na maraming sira. So, ayan. Tecno Spark 6 Go. Dito po, ako natagalan dahil unang paggawa ko dito ay talagang hindi na gumagana ang pinaka-charging port. May problema. Chinarge ko na po yan bago ko ito binuksan. So, chinarge ko po ito ng 30 minutes ay hindi talaga siya nag-charge. So, ayan guys, sobrang dumi ng ilalim nito. Ayan, linisan muna natin yan. Pray na po lahat yan. Ang paggawa natin ay libre lang po ang paglinis lahat. Pati yun sa mga speaker. Kailangan natin linisan para satisfied naman ang mga nagpapagawa at ibalik natin sa normal. So, ayan, tanggalin muna natin lahat ng screw na nakakabit. So, taas-baba po yan. Kailangan matanggal natin dahil hindi po natin maikabit ang LCD dahil meron po yung connection sa baba mismo. Nandoon yung connected sa charging port, mouthpiece, at vibrate. So, ayan guys. Tanggalin natin yung battery, flex. At tinisting ko talaga siya ng LCD dahil ang akala ko blackout lang at nagkarga na ay, ayan. Ito po yung bagong LCD.
So ayan guys, iti-test natin yung LCD kung mag-display pa ba siya. Kasi chinarge ko po ito ng 30 minutes. Ayan, kung napapansin nyo po, ang nakalagay lang po ay battery na lubat. So ibig sabihin, hindi po nagkakarga. Ayan, yan lang po ang lumabas. Battery drain. So ang ginawa ko dito, duda ko na may tama ang pinakasaksaka ng charger. So ayan guys, tanggalin muna natin yung baba. So kailangan din po yan tanggalin dahil dyan po nakakonekta ang flex ng LCD papunta sa charging port. So ayan, tanggalin muna natin yung battery. Baka after natin ilagay yung LCD ay pwedeng mag-charge. So gumamit po ako dito ng lacquer thinner para pampalambot sa dikit ng battery para madali siya maangat. So ang lacquer thinner kapag ma-infinix or Tecno, kapag nabudburan po ay ang dali po maiangat ng battery. Sinangat ko na yung LCD na sira. So dati po daw nito, meron naman daw display pero kahit basag daw ay nagagamit pa, pero katagalan ay nawala na dahil nabasa pala ito at bumigay na talaga ang LCD. Ayan, kung napapansin nyo po guys, basa talaga ang LCD. Ayan, napasukan ng pinakatubig. Nakikita nyo yung puti, yun po yung nabasa talaga. Nag-short na po yan, kaya nawala na po ng display at hindi na siya nagtatat. So ayan guys, ibinalik natin yung takip ng airpiece. Ayan, at i-testing natin, dinikit na natin yung LCD. Ayan, diretso na po ang ating gawa. Ayan, ipit na po natin yung LCD. So, ang model po pala nito ay Tecno Spark 6 Air. So, malaking unit po ito, mahaba na unit. So, malaki siya. So, ang kagandahan lang po sa mga ganitong unit ay matibay siya. Ang sira lang dito, madalas ay LCD at charging pin. So, ayan guys, inon ko siya na nakakabit ang LCD at sinarge ko siya. Ayan. Nagbi-blink-blink lang talaga, kaya pala ay sira na ang charging pin niya. Kagaya kanina, kahit karga mo siya ng 30 minutes ay hindi talaga siya nagkakarga. Ayan, nawawala-wala po ang blinking ng ilaw. So ayan, i-check na natin yung ibang sira. So ito guys, sa paggawa dito ay hindi ko na po siningil ang charging pin. Ayan, kung napapansin nyo po, kalawang na po talaga ang charging pin niya. Ayan. Kung napapansin nyo, kitang-kita po yung kalawang ay di na po yan gagana, kailangan po yan palitan. So, libre lang po ito ang paggawa. So, halos po dito, ang binayaran lang po ay LCD, yung mga paggawa sa ibang sira ay libre na. So, kagaya nitong charging pin ay nilibre ko na sa may-ari. Kasi nagpapasalamat din po ako dahil sa tiwala na ipinagkaloob nyo sa amin, sa aking YouTube or sa aking paggawa talaga. So, dahil 5 piraso po ito ay na po tayo lugi dyan sa mga presyo sa LCD dahil sa laki naman ng tiwala nyo ay tama na po yun. So, ayan, thank you so much sa lahat po na nagtitiwala. Ikabit na natin yung charging pin. Ayan, lagyan po natin ng tingga ang bawat gilid. So, madalas po niyan, yung iba, tinatanggalan ng tingga. Sa akin naman, baliktad. So, nilalagyan ko po ng tingga para mas kumapit pa talaga at hindi mag-uga-uga. So, ayan, brand new charging pin po ang ginawa natin. Kung napapansin nyo po, yung luma at bago, ayan, kayo na po ang huhusga. So, ayan, papalitan na natin. So, pampatibay po yan, kailangan yung gitna ay lagyan natin ng tingga para mas tumibay pa siya, ay hindi agad mabiyak. Kasi madalas po niyan, kapag hindi mo hinangan, ay nabibiyak. So, ginamitan ko po siya ng hot air para mas mabilis. So, ayan guys, ang haba po ng ating video. Sana panoorin nyo po ng buo ang ating video. So, wala po tayong shoutout dahil dun sa page natin na nawala or na-hack ay hindi na tayo makakuha ng mga nagpapa-shoutout. So, ayan guys, ibinalik ko na po sana. Ikabit na natin yung charging port. Ayan, i-testing natin mamaya agad kung magcha-charge ba yung ginawa natin. So, ayan guys, kung napapansin nyo po, hot air po ang ginamit ay hindi po nasunog ang gitna. So, tamang timpla lang. Sa paglagay po ng charging pin ay 350 heat at air naman ay mababa lang. Ayan guys, kung napapansin nyo po, kanina nagbi-blink yung taas. Ngayon, lumabas na po yung pinakakidlat sa screen. So, tuloy po tayo. Ayan po yung pinakalumang screen. So, ikabit na natin yung screw, lahat, at para mamaya, sabay-sabay natin tong i-on yung mga ginawa natin kung mayroon bang sablay o wala. So, ayan guys, lumabas na po yung 0%. Napakabilis, fast charging na agad siya. So, ayan, ikabit natin yung mga antena. So, screw lahat. Mga screw naman ito ay kumpleto pa rin sa pagbalik natin. Ayan, sunod na araw po ito na ayos dahil ang mga piyesa nito ay ino-order pa. So, ayan, nag 1% na kaagad siya. Hindi po ito sabay-sabay inayos ng isang gawa lang na 1 oras o 2 oras lang. So, kinabukasan yung iba. So, ayan guys. Kung napapansin nyo po, lumabas na ang 1%. So, ang gagawin naman natin sunod ay idikit na natin ang LCD. So, marami nagtataka. Yung iba daw, dinidikit ng bago pa
kabit yung mga screw. So iba naman, pwede naman yon, kaso lang mas maganda talaga sa ganito dahil diretso na, hindi na magalaw ang LCD. So ayan, diretso natin, patuyuin natin yan pagkatapos sa loob ng 2 oras. So ayan, lagyan natin ng guma muna. Ang guma ay yan po yung pampatibay para mas dumikit siya at makapit na pit talaga ang pinaka-LCD kapag nagkakabit na siya. At kapag natuyo na yan, pwede na yan angat. So ayan guys, okay na po siya. Isunod naman natin itong isabi. Ang model po nito ay Vivo Y91. So ayan, tanggalin muna natin yung. I-check na po natin, diretsuhan na po ang ating paggawa. So dahil ang problema daw nito, nag-blackout, walang makikitang display. At ayan, kung napapansin nyo po, nabasa po ito. So kapag nababasa at kapag nagbabibrate, ang sabi naman ng may-ari, nagbabibrate daw ito, pero walang lumalabas. So, chinik ko agad sa LCD. Yun po yung una kong naisip. So, ayan, nung una, chinarge ko siya, blackout pa rin. Dahil matagal na po itong na-stack daw bago ito pinaayos. So, ang ginawa ko dito, kinargahan ko muna yung battery. Ayan, gumamit po tayo dito ng power supply. So, ayan. Sinuplayan ko muna yung battery. Ayan, sobrang drain po talaga. Mababa po sa 5 volts. So, ayan guys, mababa po siya. So, ang ibig sabihin yan, lubat na lubat po ang battery. So, ayan. After po ng ilang minuto ay tinanggal ko at sinarge ko siya. Lumabas po ang display niya. So, ibig sabihin, LCD lang po ang tama. So, wag po kayong kukurap. Baka sabihin nyo, okay pa ang LCD dahil hindi naman basag. Ayan, tinest ko rin po yung LCD niya. Wala talagang display. Blackout talaga siya. Mamaya makikita niyo po ito kapag natanggal ang LCD, nandun po ang problema. So ayan guys, blackout pa rin. So pangalawang gagawin natin, tanggalin natin yung battery. Saka natin alisin ang LCD para makita talaga ang problema. So ayan, gumamit po tayo dito ng pantastas para pangangat sa LCD at ayan, ginamitan natin ng hot air para matanggal kasi kapag original pa talaga ang LCD, lalo na hindi pa natanggal, ay sobrang tigas po yan, alisin, kailangan ng hot air. Or minsan naman, kung mayroon kayong cutter, yan, gagaya niyan, ay pwede nyo lang katirin dahil matagal na itong unit na to, ang madikit na to ay hindi na ganun katigas. So, ayan, namuti talaga ang LCD. Kapag namuti ang LCD, napasukan na po yan ng tubig, kaya po yan nagba-blackout. So, iwasan nyo po talaga kapag nababasa ang cellphone ninyo para hindi mag-blackout. So, kagaya nito, nasira ang LCD. Ayan, kung napapansin nyo po, pati ilalim ay napasukan talaga ng tubig. Namuti na siya. So, ibig sabihin, damage na po yan. So, yun po yung mga dapat nyong ingatan. Ang mga cellphone talaga, ang pinaka kalaban ng cellphone ay yung basa talaga, yung tubig. Lalo na yung tubig alat. Kasi oras lang po ang itatagal dyan. Sa alat ay pwede na talagang mas madido na ang unit ninyo. Ayan, linisan muna natin, saka natin ikabit ang LCD. Ayan guys. Ito po yung brand new LCD na tinest natin kanina na may display. So, hindi pa naman natin natisting kung magta-touch o hindi. Pero, sigurado naman ako na magta-touch ito dahil brand new LCD po yan. Magandang klase na po ang LCD natin. Full screen po yan. So mga dating LCD ay hindi full screen. Lumiit po ang screen kapag naaayos dahil mahinang quality po yung mga dating screen. Ngayon magandang klase na po ang screen. So ayan, ibinalik ko na yung battery. Ayan lahat. At linisan natin yung ilalim dahil nabasa po yan. Namuti na po yan. Ayan. Sobrang namuti na talaga pati yung sa speaker niya. Ayan, sobrang dumi. Libre lang po ang paglinis dyan. Hindi po tayo naniningil. Package na po yan sa paggawa. Kailangan malinis ang loob lalo na kung sabihin na nabasa. Kasi madalas po talaga ang mga kalawang kapag nababasa ay nandun talaga yan pumapasok sa mga butas-butas. So ayan, ikabit ko na po siya. Dikitan na po natin pagkatapos natin mailagay ang lahat-lahat. So ayan, napakasimple lang po yung ginawa natin mga idol. Sana ang video na ito ay suportahan nyo at isubscribe nyo po ang aking channel at sana suportahan nyo rin po ang aking FB page, Jolpon TV Official New Page. So yun po yung bago kong channel ngayon. Mapapanood nyo po yan sa FB page or sa Facebook. Pwede kayo mag-search at pakipollow na rin. So ayan guys, naikabit na natin. So may laman na po ang battery. So dahil kinargahan ko na po ito. So, lagyan mo natin at patuyuin muna natin yan. So, magbabalik po tayo dyan mamaya-maya at sabay-sabay. So, ito naman yung isa, yung panghuli, yung iPhone 6. So, ang problema nito, okay naman daw ang LCD pero biglang namatay. So, ngayon, i-check mo natin unang-una sa pinaka-battery. So, ayan guys, yung matagal na po ang ganitong unit at hindi pa napalitan ng battery. Kaya una natin gagawin kapag namatay ang mga unit ay una talagang first option natin ay battery. So, iti-test po natin. Ayan, mayroon po tayong brand new battery. So, magandang klase na po ang ating battery na ikakabit dito. So, ayan guys. Yan po yung battery. May tatak na po. Hindi po yan class A. So, magandang klase po yan. So, itest muna natin bago natin ikabit. So, ayan.
Ito po yung panglima na ginawa ko. Sana mag-success. Ayan, 100% gumana po talaga siya. Grabe, hindi po ako makaniwala dito na sa 5 ay walang sumablay. So, ayan. I-testing natin. Pero ang problema, meron pa po itong ibang problema. Ayan, kung napapansin nyo po, pag i-charge po siya, ay nawawala-wala ang charge. Ang kidlat, ayan, kung napapansin nyo, merong laman. Pag uga-ugain mo, ay nawawala. So, mayroon pong problema sa charging. So, ito po yung ginawa ko. So, ayan, sobrang luwag po siya at nawawala. Panoorin nyo po kung paano ko yung ginawa. So, ayan guys, dahil, ayan, maluwag po siya, ay marami po palang cotton bud sa ilalim, or dumi pala, napasukan na po siya. Ayan, kung napapansin nyo po, yan po yung dumi na pumasok sa ilalim, kaya wala na pong contact or intact ang pinaka-charger niya. Kapag isaksak mo siya, ay doon na po tumatama sa dumi, kaya hindi na nagcha-charge. Ayan guys, isang salpa ko lang, gumana ka agad, ay ibig sabihin, okay na. At inobserbahan ko ito ay fast charging po ang paggawa. So, ayan, ikabit na natin yung battery. Tanggalin natin yung battery. So, ito po yung technique dito sa pagtanggal ng battery. At yung dikit niya ay hilain mo lang siya. 2 dikit po yan. So, ayan, pag nahila mo na yan, ay grabe. Wala pong sablay ang ano. Wala pong kulubot-kulubot. So, ayan, kung napapansin nyo po, buo pa rin ang battery. Hindi nasira. Kasi minsan yan, lumalambot yan pag tinanggal at pag mali. So, parehas po ang purity ng battery. So, parehas ang tatak. So, hindi po yan original. Magandang klase lang po ang battery. So, dikitan natin yung battery para hindi masira kapag nahuhulog or nauga-uga kapag nababagsak. Para, meron po kasing flex yan. Kapag mali ang paglagay or walang dikit, ay kapag mag-uga-uga po yan, ay madalas napupunit ang pinaka-flex ng battery. So, ayan, ibalik natin yung screw. So, ayan, linisan natin. Pati yung baba. So, yun lang, ganun lang kadali, kasimple ang ginawa ko dito. So, ito po yung panglima. So, tingnan natin mamaya kung success ba lahat. Magtutuloy kasi kanina, hindi po natin na-testing yung iba. Chinards lang po natin. Nakikita natin ang display kung hindi po natin nakikita kung nagtutuloy. So, ayan guys, linisan muna natin ang iPhone na ito. So, ito po yung huli nating ginawa. So, thinner po ang ginamit ko sa paglinis dito. So, sa maraming nagtatanong, ano ba ginamit ko panglinis? Lacquer thinner po yan. Nabibili po yan sa hardware. Marami po yan. Simula noon, yan po ang gamit ko na panglinis talaga. So, ayan. Yan na po yung finished product natin. Natapos na natin yung iPhone. So, ito yung isa. Kanina, Vivo. Yan. Ito yung una nating ginawa. Ayan, pangalawang ginawa. Ito po yung Tecno. Ito po yung pangatlong ginawa natin. So, 5 po ito lahat. So, ayan guys, may mga gumalahat dahil halos lahat po ay LCD ang tama. So, salamat po sa tiwala ng may-ari. Comment down below para makuha mo na ito. Ayan, magbabayad na sana ito noong 27. Kaso lang, noong 28 ay nawala ang aking page. So, kinabukasan sana siya magbayad pala. Nag-contact na kami noon, nag-uusap na. Pero, biglang nawala ang aking page. Kaya wala na po kaming contact ngayon. So, ayan. Doon naman sa number na binigay niya ay may kulang po na isa na hindi ko maintindihan dahil parang nabutas na po siya. So, ayan, linisan muna natin isa-isa. Yan po yung, ito naman, yung una nating ginawa, yung Xiaomi Redmi Note 8. So, linisan natin isa-isa. So, kanina, hindi po natin nalinisan ng thinner yan. So, ngayon, ayan, linisan natin para naman masaya ang nagpapaayos. Ito yung pang-apat ko na ginawa, yung Vivo. So, ayan, blackout po yan kanina. At nagawa na po natin ng paraan. At matest natin, dahil kanina, hindi natin na-test na naka-on. So, ayan. Iuna po natin isa-isa. Ayan. Ayan. Okay naman lahat. So, ayan. Kung may problema pa bang iba rito, kung magtuloy pa siya lahat. So, ayan guys. Buhay na po siya lahat. So, ito lang po yung isa ay naka-low ang brightness. Ayan. Kung napapansin nyo po, i-enter ko na. Hiningi ko po yung password pala dito. Ayan. Kaso, hindi po tama ang password na binibigay nila. So, okay naman siya. May display. Naka-off lang ang brightness. Yung itong iPhone, binigay din yung password kasi mali din yung password na binigay. So, yan po yung isa pang problema kapag hindi nila ito malalaman. So, pwede natin tanggalin kaso lang may additional na bayad po yan. So, ayan. Pero hindi na po ito pinatanggal pala ng may-ari. So, pinadala na lang niya dahil hindi naman siyang may-ari talaga nito, yung mga pamangkin niya. So, ayan yung isa naman, ang walang password ay ligtas na po ito. Na-test ko po siya lahat. Ayan. Yung screen, na-test ko yung touchscreen. Camera sa harap, likod, okay na po lahat. So, kapag okay na po yan, ay okay na yan lahat. So, yan po yung na-testing na. Ito namang isa ay na-test ko rin. Gumana ang screen, camera, ayan.
Kaso medyo malabo na dahil wala na po itong salamin. So ayan guys, sobrang lambot po ng touchscreen. Ito namang isa ay meron talagang password at mali din po ang binigay. So yun lang guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana nakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng mga ganitong problema. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood. So yan po yung binayaran ng may-ari. Yung iba na wala dito ay libre lang po yun.